wala pa ko'y panudlay mga may guys. Kakagising ko lang. So today is Wednesday. So wala kaming klase mga may guys. 1 week kaming walang klase. Autumn holiday namin. No, kaya wala kaming klase. So dahil wala namang klase at wala naman tayong ginagawa dito sa bahay. Kahapon naglinis ako ng buong bahay. Tapos ngayon maglalaba ako. At ngayon ay gagawa din ako ng pandesal mga my guys. Kasi namimiss ko na yung pandesal. Kasi yun lagi ang kinakain ko sa Pilipinas mga my guys. Pag nagtatrabaho tayo, pag madalian. Like, for example, maaga tayo sa trabaho. So, wala nang time magluto dahil late nang gumising dahil masarap matulog. Kaya, yung kinakain na lang kape at pandesal. So, yun talaga lagi kong kinakain sa umaga sa Pilipinas na nagtrabaho pa ako. So, ngayon, dahil wala naman akong klase, 1 linggo kami walang klase, sa Monday pa ulit. So, gagawa ako ng pandesal mga my guys. Nanood ako sa YouTube kung paano gagawin. So, hindi lang ako hear it. Ako lang naman dito, ako lang naman kakain. So, gagawa ako ng pandesal mga my guys. Yung cheese pandesal. Pero, hindi lahat lalagyan ko ng cheese kasi nasanay kasi ako sa Pilipinas na walang cheese. Pero mas masarap daw pag may cheese eh. Cheese pandesal. So, ito yung mga ingredients ko. Bumili ako kahapon ng grocery ako. So, yung yeast, hindi ko alam kung ang sinabi kasi doon instant yeast. Pero, yung nabili ko is dry yeast. Ambot, basta, mauna na ni. Subukan lang naman natin kung mag-work. Ayan, ito yung mga ingredients ko. Ayan. 1 egg, all-purpose flour, sugar, instant yeast, oil, salt, and milk. Masarap pag milk para soft talaga siya. So, ayun mga my guys, magluluto muna ako. So, update ko kayo later kung ano na itsura nito. It's my first time. You know? Mahilig kasi ako talaga mga my guys maggaya-gaya ng mga pagkain. Then mahilig nga ako sa mga pagkain. Mahilig ako magluto. Hindi kung ano lang ginagaya. Actually mga my guys, gutom na talaga ako dahil late na rin akong gumising, no? Mag-aalas 11 na. So gutom na ako pero dahil nagki-craves ako ng pandesal, so magbe-bake muna ako. Madali lang naman siguro 'to eh. So lalagyan ko rin pala ng butter. Kaya kasi para hindi siguro didikit pag nagaganon-ganon ka nagmamasa. Ganon. So, I update you later mga my guys kung ano na itsura nitong pagbe-bake. So, hello guys! Ito na yung update ng aking pandesal. So guys, hindi ko na pinatubo ng masyado kasi gutom na talaga ako mga my guys. Over na sa oras, no? Hindi na agahan. Hindi na pang coffee, no? Kasi na mudto na. Last 12 na mga my guys, no? So nag-start ako nito mga mag 11:15. So last 12 na gutom na ako mga my guys. Hindi lang talaga ako nagkape dahil gusto ko ito ang ikape ko. Alam niyo na kape is like with pandesal, diba? So, gagawin ko, ilalagyan ko na siya ng cheese, mga my guys. Lagyan ko na siya ng cheese. Hindi lahat, pero mostly may cheese. So, ayan. Ganyan lang daw. Parang i-roll. Yan. Hindi ko na rin ito patubuin. Hindi ko lang alam kung paanoin ko pa to, pero parang gusto ko nang ilagay sa oven. So, lagay natin sa breadcrumbs. Yan. So, yung breadcrumbs ko, bread lang din to mga my guys na inano ko. Tawag nito. Na blender ko ba? Pinipino ko. Hindi ko alam kung mag-work ito or lalaki ito. But it's okay kung maliit lang. So, ayan. Continue na tayo. Yan, lagyan natin ng cheese sa gitna. Ay, nako. It's my first time to
bake pandesal. Yan. Ibilog-bilog lang natin. Tapos ilagay natin sa breadcrumbs. Yan. So, excited na ako mamaya. Gutom na talaga ako mga may guys. So, ready na ang pandesal ko. Ready to put in the oven na. So, okay lang talaga na hindi ko siya pinatubo. Dahil ako lang naman mag-isa. Ako lang naman kakain. So, tama na to sa akin. Yan. Sana hindi ito mapalpak. So, pinainit ko lang muna yung oven ng 180 Celsius. Yun. So nag-craves talaga kasi ako ng pandesal mga may guys. Kasi sa Pilipinas, yung paborito kong pandesal is yung malunggay pandesal. Ang sarap talaga mga may guys. Malapit lang doon sa boarding house namin. Magre-ready na rin ako ng coffee mga may guys para mamaya pagluto ito. Madali lang naman siguro ito maluto eh. Ang pandesal. Kasi gutom na talaga ako mga may guys. So yun mga may guys, mainit na yung oven natin. So ilalagay na natin yung ating pandesal. So let's see later kung ano ang kinalabasan nito. We put yan. So hintayin natin ng mga ilang minuto. Hindi ko alam kung i-check ko sa YouTube kung ilang minuto siya bago maluto. No? So, mag-ready na rin ako ng aking coffee. So, yan. Excited na ako. Coffee is life. Gagawa na tayo ng coffee mga may guys. I-ready na natin. So, guys, naisip ko, may mais pala ako. So, maglaga na lang din ako ng mais. Para hindi lang kay pandesal yung agahan ko. Nilagang mais at saka pandesal na. So hello guys, naluto na yung pandesal ko mga may guys. Tinikman ko na. Although hindi siya perfect, pero pandesal na rin. So ito siya mga may guys, may nagbe-break lang siya. Siguro dahil hindi ko siya pinatubo. Ganon. Pero pandesal na rin siya. Ayan, nagbe-break. Nagbumuka siya ba? Pero pandesal na rin siya mga may guys, hindi na masama. So kakain na tayo. Kain na ako. Sa labas ako kakain dahil maganda doon. Kahit malamig. So, ayan, luto na siguro din tong mais ko. Kaya kakain na tayo mga may guys. So, hindi man siya perfect, pero pandesal na rin. Diba? So, ako lang naman kakain, kaya tama lang to. Ready to eat! Mga unatan ninyo mga may guys. So, di jud lalim diri sa Finland mga may guys. Dili lalim pag nasa ibang bansa ka na mag-isa. Kailangan mo na i-keep busy mo yung sarili mo kasi hindi talaga siya biro. Pag ikaw lang mag-isa, wala kang makakausap. No? Keep busy ra jud ug kanang think positive lang. Kay ngano og dili ka strong, weak ka, madala ka talaga mga may guys, madi-depress ka talaga. Dahil ikaw ba naman wala kang kausap, ikaw lang mag-isa sa bahay, may mga kapitbahay ka pero may sariling mundo, hindi tulad sa Pilipinas na maingay, sobrang tahimik, mabibingi ka. As in, parang ghost town yung bansa nila dito. Maybe sa ibang lugar, sa mga city-city na, medyo okay siguro doon, pero pag dito bandang mga province lang, ay nako, madidepress ka pag hindi mo tinuturuan yung sarili mong maging busy, maging positive lang sa mga bagay-bagay, no? Buti nga ngayon na nag-aaral na ako, medyo busy na talaga ako mga may guys, kaya kahit pa naman nung hindi pa ako nag-aaral, talagang inano ko lang yung sarili ko, tinuturuan ko lang maging strong, maging positive in life, na alam ko na
talagang dumadaan tayo sa mga ganitong sitwasyon, sa ganitong stage, pag nandito ka sa ibang bansa, talagang it's normal na magkaroon ka ng ganitong feeling kasi ibang-iba talaga siya sa Pilipinas. Pero laban lang and think positive and be strong. Huwag magpadala sa mga emosyon, sa mga iniisip kasi mai-stress ka talaga. And happy person kasi ako mga my guys, kaya talagang kahit dito sa pagbablog ko, naging masaya ako. May express ko yung feeling ko. At dito sa pagbablog ko mga my guys, parang may nakakausap na rin ako. Parang nakakausap ko na rin kayo. Ganun. Kaya ginagawa ko tong pagbablog na to para malibang din ako mga my guys. So, mag-isa ako dito pero masaya naman kasi nandito naman yung asawa ko every weekends. So, hindi rin ako pinapabayaan ng asawa ko. Ginagala niya ako kung saan-saan para lang malibang ako. So, hanggang dito na lang ang aking vlog mga my guys. Salamat sa inyong pag-subscribe and thank you for watching. See you next vlog mga my guys. Bye and God bless us all.